Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Abby. Nakatira ako rito sa Calamba, Laguna. Alam mo, Ate J, sa tindi ng init dito sa amin dahil sa mga hot spring, hindi ko akalain na mas magiging maapoy pala ang buhay na papasukin ko. Sabi nila, ang pagtataksil daw ay isang aksidente, isang pagkakamali na dulot ng bugso ng damdamin. Pero habang isinusulat ko ang liham na ito, napagtanto ko na mali sila. Ang pagtataksil ay hindi nadudulas. Ito ay nilalakad. Hindi ito aksidente. Ito ay pinipili. At sa lahat ng bawal sa mundo, ito ang pinili ko. Nagsimula ang lahat sa asawa kong si Jerwin. 10 na kaming taon na kasal. Kung titingnan mo kami mula sa labas, kami ang ideal couple. May sariling bahay. May maliit na negosyo ng supply sa mga resort dito. At may 2 anak na maayos ang pag-aaral. Si Jerwin ay mabuting tao. Masipag, hindi nananakit, at responsable. Pero habang lumilipas ang mga taon, ang mabuti ay naging boring. Ang responsable ay naging routine, na wala ang kislap. Yung dating titig na nagpapatalo ng puso ko, napalitan ng mga tanong na, ano kanong ulam? O nabayaran mo na ba ang kuryente? Naging para kaming mga katrabaho sa isang kumpanya na ang pangalan ay Pamilya. Walang landian, walang excitement, hanggang sa dumating ang isang hapon na sobrang lagkit ng panahon. Dinala ko ang ilang invoice sa isang sikat na resort dito sa Calamba. Doon ko nakilala si Louie. Si Louie ang bagong operations manager ng resort. Mas bata siya sa akin ng 5 taon. Noong una kaming magtagpo, hindi ko makalimutan ang titig niya. Hindi iyon titig ng isang kliyente. Titig yun ng isang lalaking nakakakita sa akin bilang isang babae, hindi bilang isang asawa o isang nanay. Miss Abby, parang mas mainit pa yata ang ngiti mo kaysa sa pool namin. Biro niya habang inaabot ang tseke. Imbes na mailang, naramdaman ko ang isang pamilyar na kiliti na matagal ko nang kinalimutan. Tumawa ako. Yung tawang akala ko ay wala na sa bokabularyo ko. Doon nagsimula ang mga text. Noong una, tungkol sa trabaho. Tapos naging kamustahan. Hanggang sa naging malalim na gabi na ang usapan. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Jerwin sa tabi ko, tumunog ang phone ko. Louie, sana ako na lang ang katabi mo ngayon. Siguradong hindi kita hahayaang makatulog lang. Tiningnan ko ang asawa ko. Nakabuka ang bibig, humihilik, amoy Vicks. Tapos binalikan ko ang screen ng phone ko. Alam kong mali. Alam kong bawal. Pero Ate J, sa sandaling iyon, pinindot ko ang reply. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat paghinga ni Jerwin sa tabi ko ay tila naging mabigat na sumbat. Pero ang bawat tunog ng notification mula kay Louie ay tila musika na humihila sa akin palayo. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagluto ako ng almusal, sinangag, itlog at tuyo, ang paborito ni Jerwin. Pero habang pinapanood ko siyang kumakain, habang nakatitig sa balita sa TV, naramdaman ko ang isang uri ng pagkasakal. Abby, parang matabang ang kape ngayon. Nakalimutan mo ba ang asukal? Tanong ni Jerwin nang hindi man lang tumitingin sa akin. Baka hindi ko lang nahalo ng maayos, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, gusto kong isigaw na baka ang buhay natin ang matabang, na baka hindi lang asukal ang kulang sa atin, kundi tamis ng atensyon. Pero nanahimik ako
Iyon ang unang kasinungalingan. Ang pananahimik sa gitna ng pagkukulang. Bandang 10:00 ng umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa resort. Si Louie. Sabi niya, may problema raw sa delivery ng mga toiletries na ipinadala ko noong 1 linggo. Kailangan ko raw pumunta doon para ayusin ang inventory. Alam ko sa tono ng boses niya na walang problema sa delivery. Alam ko na dahilan lang yon. At alam ko rin na may kapangyarihan akong tumanggi na sabihing i-email na lang ang listahan. Pero ang pinili ko ay kunin ang susi ng sasakyan at mag-ayos ng sarili. Nagsuot ako ng isang bestida na matagal ko nang hindi na isusuot. Iyong medyo hapit sa katawan at nagpapakita ng hugis ko. Naglagay ako ng light makeup at pabango na regalo pa ni Jerwin noong anibersaryo namin, pero hindi ko naman ginagamit sa araw-araw. Pagdating ko sa resort, hindi ako dinala sa opisina. Tinawagan ako ni Louie at sinabing nasa dulo siya ng property, sa isa sa mga private villa na kasalukuyang sumasailalim sa maintenance, kaya walang guests. Bakit dito? Tanong ko pagpasok ko sa villa. Ang lamig ng aircon ay sumalubong sa akin, taliwas sa init ng araw sa labas. Nakaupo si Louie sa gilid ng kama, hawak ang ilang papel, pero nang makita niya ako, dahan-dahan siyang tumayo. Ang tingin niya ay parang hinihimas ang bawat bahagi ng pagkatao ko. Kasi dito, Abby, walang makakarinig sa atin. Walang magtatanong kung bakit ka narito. Lumapit siya sa akin. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko, yung kaba na nakakahilo pero nakakaadik. Ang ganda mo ngayon. Bakit mo itinatago ang ganyang kagandahan sa loob ng bahay niyo lang? Louie, nandito ako para sa inventory. Mahinang sabi ko, pero hindi ako gumagalaw palayo. Alam nating dalawa na hindi iyon ang dahilan. Bulong niya habang inilalagay ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng aking tainga. Ang daliri niya ay bahagyang dumampi sa leeg ko at tila may kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Hindi ko siya itinulak. Doon ko napatunayan na kapag ang isang tao ay uhaw na uhaw sa pansin, kahit lason ay iinumin niya basta't ito ay nakahain sa isang magandang baso. Hinalikan niya ako. Isang halik na malayo sa mga mabilis at mekanikal na halik ni Jerwin bago pumasok sa trabaho. Ang halik ni Louie ay gutom, mapusok at puno ng pangako ng isang mundong hindi ko pa nararanasan. Nang hapong iyon, umuwi ako sa bahay na parang walang nangyari. Sinalubong ako ng mga anak ko, nagtanong kung ano ang ulam. Hinalikan ako ni Jerwin sa pisngi, amoy pawis mula sa pag-aayos ng gripo sa banyo. Naramdaman ko ang matinding guilt, pero kasabay nito ay ang isang kakaibang sigla. Parang nabuhay ang bawat hibla ng nerves ko. Habang nagluluto ako ng hapunan, nag-vibrate ang phone ko sa bulsa ng apron ko. Louie, hindi ko makalimutan ang amoy mo. Kailan tayo uulit? Tiningnan ko si Jerwin na masayang nakikipaglaro sa mga bata sa sala. Ipinikit ko ang mga mata ko at huminga ng malalim. Alam kong ito na ang simula ng pagguho ng pader ng moralidad ko. Pero sa halip na matakot, naramdaman ko ang pananabik. Pinili ko itong lihim na ito. Pinili kong maging dalawa ang mundo ko. Lumipas ang mga linggo at naging eksperto ako sa paggawa ng mga alibi. Kesyo may meeting sa supplier, kesyo may seminar sa lungsod, o kaya ay kailangang mag-overtime sa inventory. Ang bawat pagsisinungaling ko kay Jerwin ay nagiging madali na habang tumatagal. Parang isang muscle na kapag palaging ginagamit, lalong lumalakas. Isang gabi, nag-aya si Jerwin na lumabas kami. Abby, parang masyado ka ng sob-sob sa trabaho nitong mga nakaraang linggo. Mag-dinner naman tayo sa labas, yung tayo lang dalawa. Iiwan muna natin ang mga bata sa biyenan mo. Tumango ako at ngumiti. Pero sa loob-loob ko, iniisip ko kung paano ko sasabihin kay Louie na hindi kami makakapag-video call sa oras na yon. Habang nasa dinner kami ni Jerwin, hawak niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Salamat, Abby. Sa lahat. Alam kong hindi ako masyadong malambing, pero sobrang laking pasasalamat ko na ikaw ang naging asawa ko. Ikaw ang anchor ko.
sabi niya nang may katapatan sa mga mata. Sa halip na matuwa, nainis ako. Bakit ngayon lang siya nagsasalita ng ganito? Bakit kailangan muna may ibang lalaking nagpapadama sa akin ng halaga bago niya maisipang sabihin ito? Ang bawat salita ng pagmamahal niya ay tila naging latigo na humahampas sa konsensya ko. Pero sa kabila ng lahat, mas pinili kong isipin ang susunod na pagkakataon na makakasama ko si Louie. Ang Calamba, na dati ay isang payapang bayan lang para sa akin, ay naging labirinto na ng aking mga lihim. Bawat sulok, bawat resort na dinadaanan ko, ay may alaala na ng mga nakaw na sandali namin ni Louie. Alam ko na ang apoy na ito ay maaring tumupok sa buong pamilya ko. Pero sa bawat sandali na kasama ko siya, tila nawawala ang takot ko sa sunog. Hanggang sa isang araw, isang hindi inaasahang text ang natanggap ko. Hindi galing kay Louie, kundi mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang ginagawa niyo sa Villa 4. Magkano ang halaga ng katahimikan ko? Nanigas ang buong katawan ko habang nakatitig sa screen ng cellphone ko. Ang bawat letra sa mensaheng yon ay parang patalim na unti-unting humihiwa sa aking pagkatao. Alam ko ang ginagawa niyo sa Villa 4. Magkano ang halaga ng katahimikan ko? Sino ito? Paano niya nalaman? Ang Villa 4 ay ang liblib na bahagi ng resort kung saan kami madalas magtagpo ni Louie. Doon, sa ilalim ng malamig na aircon at sa gitna ng mga nakaw na sandali, akala ko ay ligtas kami. Akala ko ay sapat na ang mga pader na yon para ikubli ang aking kataksilan. Hindi ko nagawang kumilos ng ilang minuto. Nanginig ang aking mga kamay at halos hindi ako makahinga. Agad kong tinawagan si Louie, pero hindi siya sumasagot. Sinubukan kong mag-isip ng malinaw. Isa ba itong empleyado sa resort? O baka naman isang taong nakakilala sa akin? Lumipas ang mga araw na tila ako ay isang multong naglalakad sa loob ng sarili naming bahay. Tuwing titingin sa akin si Jerwin ng may pagmamahal, naramdaman ko ang pagsusuka sa sarili ko. Tuwing yayakap ang mga anak ko, gusto kong umiyak at humingi ng tawad dahil sa dumi ng aking lihim. Pero sa kabila ng takot, mas naging desperado ako. Pinili kong makipagkita muli kay Louie sa ibang lugar, isang motel sa labas ng Calamba, para pag-usapan ng blackmail. "Huwag kang mag-alala, Abby. Ako ang bahala rito," sabi ni Louie, pero bakas sa boses niya ang kaba. Doon ko napagtanto na sa gitna ng panganib, ang pag-ibig na akala ko ay matapang ay marupok din pala. Ngunit huli na ang lahat. Isang gabi, pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Jerwin na nakaupo sa sala. Madilim ang buong bahay maliban sa isang lampara. Sa harap niya, nakapatong ang cellphone ko na naiwan ko nang magmadali akong umalis kanina at ang isang envelope na may mga litrato namin ni Louie na papasok sa villa. "Abby, bakit?" Ang boses ni Jerwin ay hindi galit. Iyon ang mas masakit. Ang boses niya ay basag, puno ng pait at matinding pagkabigo. Wala akong naisagot. Lumuhod ako, umiyak at nagmakaawa. Pero ang tiwala na binuo namin ng 10 taon ay nagkapira-piraso sa loob lang ng ilang buwan ng aking pagpili sa bawal. Sinabi ko sa kanya na nadulas lang ako, na nagkulang siya, kaya ako naghanap ng iba. Pero tiningnan lang niya ako ng may pandidiri. "Pumili ka, Abby. Pinili mo siya. Pinili mo ang landas na ito. Ngayon, harapin mo ang resulta ng pinili mo," sabi niya bago kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas ng bahay kasama ang aming mga anak na noon ay umiiyak na rin sa itaas. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan ng Calamba. Ang resort na dati ay pugad ng aming ligaya ni Louie ay naging simbolo na ng aking pagkawasak. Si Louie, nang malaman niyang alam na ng asawa ko, bigla siyang nag-resign at nawala na parang bula. Hindi niya ako ipinaglaban. Ang wild na pag-ibig na akala ko ay bubuo sa akin nang siya palang tuluyang sumira sa buhay ko. Ngayon, mag-isa na lang ako. Wala na ang asawang nag-aalaga sa akin, wala na ang mga anak na nagbibigay ng kulay sa buhay ko, at wala na rin ang lalaking pinili ko sa gitna ng lahat ng bawal.
Natutunan ko sa mapait na paraan. Ang pagtataksil ay hindi isang pagkakamali na nagaganap lang. Ito ay serye ng mga desisyon. At sa bawat oo na ibinigay ko kay Louie, isang hindi ang ibinigay ko sa kinabukasan ko. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Abby. Isang paalala na ang bawat apoy na ating sinisindihan sa dilim ay may kakayahang tumupok sa lahat ng ating pinahalagahan pagdating ng liwanag. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa pagbabahagi ng inyong oras sa amin. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ng ating sender ngayong araw. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel ng Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bago at maiinit nating uploads. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at pakikipag-ugnayan sa ating community. Muli, maraming salamat mga ka-confess. Hanggang sa muli nating kwentuhan, ingat po kayong lahat.